How about the basic principles of human development? Ito yung luma. Okay? Una, development follows an orderly sequence which is predictable. Yung daw development natin, meron daw sinusunod tong orderly sequence which is na-predict. Ano yun? The cephalocaudal and the proximodistal. As you can see, the cephalocaudal, dito, ayan, di ba yung arrow, pababa din doon sa kanyang part. Nagsimula sa head, pababa. Okay, ang ibig sabihin nito is what? From the word cephalo, okay, di ba yung sakit na hydrocephalus? So, pag sinabing hydrocephalus, may tubig sa ulo. So, pag sinabing cephalo, sabi dito, the prenatal growth from conception to 5 months when the head grows more than the body. So, saan ang focus ng development ng isang bata, ng isang fetus sa sinapupunan na niya, nasa ulo. Kaya mukha tayong alien, mukha tayong Jimmy Neutron. Mas malaki di hamak ang ating mga ulo kumpara sa ating mga katawan. Then, after ng 5 months, papuntang 9 months, humahabol na ngayon yung laki ng katawan doon sa ulo. Ito kasi na yung tinatawag natin proximodistal pattern. Is the prenatal growth from 5 months to birth when the fetus grows more from the inside of the body outwards. So, humahabol na ngayon si katawan doon sa laki ng ulo. Kaya pagka nilabas, balancing. So, ganun yung sistema natin. Pupunta muna tayo ng cephalocaudal. Pagka after ng 5 months, pupunta na tayo ng proximodistal. Okay, then, number 2, the rate of development is unique to each individual. As you can see, based on the picture, okay, dalawang bata, same ang edad, same na lalaki, pero ba't isa mas matangkad? Kasi the rate of development, yung bilis o yung bagal ay unique. Kanya-kanya tayo eh. Kasi nakabase ito sa ating genes o sa ating maturation. So, dito natin masasabing may tinatawag tayong early maturers and late maturers. Pag sinabing early maturers are children which early matures compared to his or her age mates. For example, sa mga babae, baka meron sa inyo grade 4, as early as grade 4 nagkaroon na ng menstruation. The rest ng klase mga babae, wala. So, yung tinatawag natin early maturers. Pag sinabi naman natin late maturers, are children who lately matures compared to his or her age mates. Yung classmate mo, ikaw, mga classmate mo nagkaroon ng menstruation, ikaw wala pa. Nung first year high school ka pa lang, doon ka pa lang nagkaroon. So, you can consider yourself as what? As a late maturer. Meron talagang nauuna, meron talagang nahuhuli. Kasi nga, the rate of development is unique. The number 3, development involves what? Change. Physically, di ba? Mula doon sa kakahon ng sapatos tayo, tapos yung kamusta na, kitatangkad na natin, ibibigat pa. Pagdating sa learning, nauuto ka dati. Di ba? Nauutakan ka doon sa kinakain mo. Pero pagtanda mo, kamusta? Hindi na. So, development involves what? Change. So, doon na, magagamit natin dito yung theory ni Jean Piaget, yung cognitive development. Kasi doon natin makikita yung trend ng ating pag-iisip eh. Mula doon sa sensory motor, papuntang pre-operation, papuntang concrete, papuntang foreman. The number 4, early development is more critical than the later development. Diba? Kung yung bata pa lang, sa bahay pa lang, hindi pa siya nagkikinder, tinuturuan mo na siyang magsulat. Diba? Matututo na siya magsulat agad pagpunta sa school. Unlike ito, kamusta mo? Kami problema pa sila ni teacher. Bakit? Hindi siya makapagsulat. Kasi ano nangyari? Hindi tinuruan ni nanay. Nung pagdating sa school, bahala ka na teacher magturo. Kaya sinasabi dito, early development is more critical than the later development. Kailan mo hahabulin? Pag matanda na, hindi na. Matigas na ulo niya, matigas na buto niya. Nagmura yung bata, kailan mo hahabulin na turuan siya na mali ang pagmumura? Pagka ba matanda na mas matangkat pa sa iyo, mas malaki pa sa iyo, kaya ka na ihagis bilang magulang niya? Hindi na, di ba? So, dapat tuturo mo pa lang siya, bata pa lang. So, handyan yung aspeto ng physical, intellectual, emotional, cultural, spiritual. Turo mo na habang bata. Huwag matanda. Kasi pag matanda na, may sariling isip na yan. Okay, then, number 5, development is a product of maturation and learning. Sabi nga natin kanina dun sa passage na binasa natin, di ba? Tayo bilang tao, kinukonsist tayo ng maturation and learning. Maturation, yung ating development, physically, tumatangkad tayo, pero as well, meron din tayong quality. Okay, then, number 6, there are individual differences in development. So, dito po mapasok individual differences principles that no two individuals are the same. Parehas ang goal, pero yung isang bata, anong natutunan ka agad? Cellphone. Yung isa, kamusta? Xylophone. Kung xylophone man ang tawag dyan. Diba? So, dito natin makikita na ang bawat tao ay hindi magkakatulad, lahat sila ay magkakaiba. Kung magkakaiba, ano gagamitin mong strategy sa pagtuturo? Magkakaiba din. Okay, then,
How about 7? There are social expectations for every development period which are often referred to as developmental tasks. Okay. So, pag sinabi natin social expectation, ito yung, for example, si baby, ipinanganak, anong in-expect nila? Iiyak dapat. Tapos, maya-maya dapat iiyak na diyan. Bakit? Gutom dapat. Diba? Pag 1 year old, dapat nakakapagsalita na. Pag 2 years old, dapat naglalakad na. Pag 3 years old, dapat tumatakbo na. Pag 4 years old, dapat malikot na. Pag grade 5, dapat kinikinder na. Pag grade 6, grade 1 na. Nagsusulat na ng pangalan, nakakabasa na. 'Di ba? Yun yung tinatawag nating social expectation hanggang sa ating pagtanda. Kaya 'di ba, ang tanda-tanda na niya, hindi pa siya natututo. Oh. May ini-expect ka din doon sa tao na 'yon, 'di ba? Okay. Ang tawag natin dito ay developmental task. Okay. Then, sa human development, meron tayong dalawang approaches o perception o paniniwala. Okay, una may tinatawag tayong traditional development. When we say traditional development, shows extensive change from birth to adolescence, little or no change in adulthood, and decline in late old age. Kung mapapansin natin, yung traditional development is more on the physical. Na tayo ay mula doon sa isang sanggol, ay tumatanda, lumalaki, pagdating ng pagtanda, nagde-decline. At the same time, kung skills ang pag-uusapan, mula sanggol, mula sa wala, madami kang natututunan hanggang sa pagtanda mo, nababawas at hindi mo na nagagawa. That's what we call traditional development. Medyo lang na para bang pag matanda, ang concept nito, pag matanda ka na, wala na, tapos na. Tigil na ang pag-aaral. Wala nang learning, tanda ka na eh. 'Di ba? Then, number 2, this is what we call the lifespan development naman. Even in adulthood, developmental change takes place as it does during childhood. So, kung mapapansin natin dito, pansin niyo si Lola, oh. 'Di ba? Tanda-tanda na niya, pero kamusta? Okay, nag-aaral siya mag-computer. Sabi niya, okay, I turned it on. Now, what? Ang susunod? This is what we call lifespan. Sa lifespan class, wala kang pakialam kung matanda ka na. Ang konsepto mo is what? Kahit matanda ako, pwede pa rin akong matuto. Unlike sa traditional, pag matanda ka na, stop na dapat. Diba? So, kung mapapansin ninyo, mas maganda yung lifespan development. Dito ngayon pumapasok class yung lifelong learners. Yung sinasabi nating lifelong learners. Kasi nga, pag sinabing lifelong, hanggang ikay buhay, katulad ni Lola, may hindi ka matuto. Sa tradition, pag sinabi, ay naku, pag matanda na ako, wag na. Wag na mag-aral. Tanda na ako, di na magagamit. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, ano pa mas maganda? Parehas yan maganda. Why? Kasi there are some limitations talaga sa katulad natin, o katulad nito. 'Di ba? Mas marami pa siyang pwedeng matutunan, pero bakit light lang yung kanyang ginagawa? Kasi nag-decline na yung kanyang physical skills. Kakayanin pa ba ni Lolang mag-swimming? Kakayanin pa ba ni Lolang magbuhat ng barbell? 'Di ba? Para sumali siya sa SEA Games. Hindi na niya yung kakayanin kasi physically, hindi na talaga kaya. Nandun tayo sa traditional. Pero sinasabi lang natin is what? Sa lifespan, kahit sabihin tumatanda ka, humihina ng physical mo, yun yung traditional. Humihina man ang physical concept, ang aspect mo. Pero, may mga bagay pa rin na pwede kang matutunan. Katulad nito mga life lang. Okay, then? So, number 2, number 1 pala tayo ng characteristics ng lifespan. Okay, number 1 is development is lifelong. So, dito, sabi ko nga kanina, dito natin nakuha yung lifelong learning. So, ang lifespan development, hindi tayo gagawin long life, but rather lifelong. Kung sinabing lifelong, hanggat buhay, ikaw ay matututo. Okay, katulad yan, nung ikay bata, nagbabasa, hanggang sa iyong pagtanda, nagbabasa ka pa rin. Kasi natututo ka pa rin. Hindi yung, tanda ka na, ba't ka pa nagbabasa? Traditional yun. Then, number 2, development is plastic. When we say plastic is what? It is stretchable. Diba? Parang last eh. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, sino ang makapagsasabi na isang last hanggang doon lang ang pwede niyang mabanat? Yung bumabanat o yung mismong lasting binabanat? Para sa akin, yung lasting mismong binabanat, ang nakakaalam ko hanggang saan lang ang kaya niya. Kasi, kung alam ng bumabanat, definitely, hindi niya mapipigtas yung lasting. Pero kadalasan, di ba, pag binabanat na yung lasting, napipigtas. Bakit? Ang nakakaalam lang naman yung lasting, hindi ikaw eh. So dito, class, kahit sabing matanda ka na, ikaw pa rin naman makapagsasabi kung kakayanin mo ba o hindi na, hindi ibang tao. Ikaw mismo yun. Kaya nga, development is plastic. So kahit sabing matanda ka na, pwede kang maging Lola Pops o Lolo Pops. Na social, may Facebook, may Messenger, may Twitter, may Instagram. Daig pa ako. Okay, then, number 3, development is multidimensional.
When we say development is multidimensional, the different aspects of development, we have the physical, the intellectual, the social, the moral, and then the spiritual. So when you say multidimensional, many dimensions. Bakit sir dapat many? Kasi remember, ang aim natin is to become a holistic learner. When we say holistic, all aspects. 'Di ba? Buo. The number 3.1, to understand multidimensional. So sabi dito, development is relatively orderly. So nandyan pa rin yung pinatawag natin na cephalocaudal and proximo-distal. Then, development takes place gradually. So when we say gradually, paonte-onte, hindi biglaan. Wala namang yung pinanganak na sanggol ngayon, bukas makalawa, matanda na siya. Wala namang ganun, di ba? So, kumbaga, may mga panahon talaga na tatanda ka, hanggang sa tumanda, maging matanda. Okay, then, number 4, development is contextual. Nakabase sa environment eh. Kung mapapansin nyo, kamusta yung pananamit ng 70s, 80s, 90s, at saka ng 2000? Diba? Ganyan yung mga damit nila. Pasinin nyo din yung learning natin. Diba? Oh, mga pinanganak ng 70s, 80s, 90s, saka 2000, bago pa ng K-12 ng 2012, kamusta? Ng 2013, ano? Ang alam natin hanggang 4th year high school. Wala tayong alam na masyadong technical vocational skills. Pero bakit yung mga graduates ng K-12, meron silang alam na technical vocational skills? Kasi development is contextual. Nakabase din dun sa panahon. Okay? Nakabase din dun sa period na kung saan sila ipinanganak. Diba? So that's what we call development is contextual. Okay? Kaya mapapansin nyo naman yan eh. Yung pananamit halimbawa, yung sister kung manamit, halata mo pang 80 siya ipinanganak. O, kayo naman, naku, halatang-halata talaga kayo na, mga Generation C, Generation X, XYZ, mga ganyan-ganyan. Di ba? Bakit? Kasi grabe yung mga pananamit, di ba? Okay, then, number 5, development involves growth, maintenance, and regulation. Una, growth. Bakit? Kasi mula dun sa maliit na sanggol hanggang sa tumangkad-tumangkad. Pero, habang tayo tumatanda, kamusta? We maintain whatever we do. Why? Kasi yun lang talaga na yung kaya mo eh. Pero pag tanda mo na, alas nire-regulate mo na lang. So parang halimbawa, kay bata, nagkaroon ka ng growth, kaya mo maglakad mula isang baryo papunta sa kabilang baryo, hanggang sa, for example, mga edad 40, ayan, na-maintain mo pa yun. Pero pag tanda mo, kamusta? Hindi na kaya. Mga 5 minuto na lang ang kaya mong itayo para maglakad. So nire-regulate na lang natin. Even yung learning na pwede nating magawa. Diba? Dati nung tayo bata, ang dami nating pwedeng matutunan. Kaya nga pagsabay-sabayin ang lahat eh. Tapos, for example, mga edad 30, 40, 50, ni-maintain natin yan. Pero kamusta pagka 16 na? Nire-regulate na lang natin. Yung dati natin nagagawa ng 20, ngayon nagagawa na lang natin ng 5 o ng 6 o ng 7. Konti na lang. Okay. Pero ang aim natin is what? Still functioning. Okay. Then, how about the stages of development and developmental tasks? Okay. So, para matandaan natin yung stages of development and developmental tasks, pwede natin gamitin yung acronym na PIMA-EMLA. So, prenatal, infancy, early childhood, middle and late childhood, adolescence, early adulthood, middle adulthood, and late adulthood. Okay. So, simulan natin sa sa developmental tasks. So, nabanggit na natin ito kanina. So, developmental task, sabi dito, in each stage of development, a certain task or tasks are expected of every individual. So, syempre, talagang pagka 1 year, expect natin magsasalita na siya. Developmental task na yon. Then, sabi ni Robert J. Habigurst, he defines developmental task as one that arises at a certain period in our life. Okay, so pag sinabing arises at a certain period in our life, in every period ng buhay natin, in every edad na meron tayo, in every age na tumatanda tayo, may ini-expect sa atin ang mga tao. Social expectations yun. The successful achievement of which leads to happiness and success with later tasks, while failure leads to unhappiness, social disapproval, and difficulty with later tasks. Yun lang. Kapag ka na-achieve natin, masaya. Pero pag hindi natin na-achieve, hindi. Na-expect mo, ikaw dapat, mature ka na, kaso hindi pa. Ayan. Siyempre, hindi happy yun, di ba? Then, katulad nito, tinatag natin mga developmental tasks. Ito yung na-expect natin. Puro dede-dede, laging makananay. Ito naman, ayan, maglakad-lakad, nagsusulat na, maglalaro na. Ito, inahanap niya yung kanyang identity. Ayan, magtatrabaho, tapos pindang huli, anong mangyari? Mag-aanak, ayan, sa maging lola, developmental. Yun yung in-expect natin sa kanila. So, unahin natin yung prenatal period, conception to birth. Okay.
So it involves tremendous growth from a single cell to an organism complete with brain and behavioral capabilities. So ganyan yung concept. Yan, ganyan yung itsura natin na sinapupunan ng nanay natin. Okay, so ang prenatal ay nahahati, tawag dito, itong tatlong konsepto na to, germinal, embryonic, and fetal, ang tawag natin dito ay gestation. Sa madaling salita, yung pagbubuntis ni nanay, ang tawag natin dito ay gestation. So gestation is the development before birth and takes place in 3 stages. So habang pinagbubuntis ka ni nanay mo, it takes place the gestation. Ang gestation ay nahati sa tatlong period, okay? So ito yung tinatawag natin na germinal, embryonic, and fetal. Madaling tandaan, gep-gep lang. Okay, gep-gep, sabi nga ng sex bank. Okay, so germinal, sabi dito, first 2 weeks after conception. Yung unang 2 linggo na nag-meet na yung egg cell sa sperm cell, okay, once na nag-meet ang egg cell sperm cells, ang tawag natin dito, kung nakita niyo sa picture, ay zygote. Then after nun, from 2 weeks to 8 weeks or to 2 months, papasok tayo ngayon sa embryonic. At ang tawag sa atin ngayon, embryo. Okay? Then, after ng 8 weeks o 2 months, pupunta tayo ngayon sa 2 months to 7 months or after conception, which we call the fetal stage. Okay? Fetal po, antenatal. The fetal stage we're in, ang tawag sa atin ngayon ay fetus. Hanggang sa tayo ay maipanganak. Okay? Then, pag tayo na ipanganak na, ito na yung infancy, mula birth up to 2 years. So, at time of, so ano yung expect sa atin? A time of extreme dependence on adults. Social developmental tasks, di ba? So, katulad nito, hindi naman niya kakayanin magpalit ng pampers, maligo, magtimpla ng dede, alagaan ng kanyang sarili, hugasan ng kanyang sarili pag siya pumupo. So, totally, ang in-expect natin dito, ang developmental tasks ng bata is what? Uha, nanay, gawin mo to, ganun, linisin mo ko. Pagka nakakita ka ng anak na pinanganak mo pa lang, tapos biglang tumayo na nagpaligo siya sa sarili niya, matakot ka. Hindi na in-expect natin developmentals na gagawin ng isang kapapanganak lang na sanggol. So many psychological activities are just beginning, the language, the symbolic thought, sensory motor coordination, and social learning. Okay, so yun yung in-expect natin sa kanila or developmental tasks. Then, sa infancy, from birth up to 2 years, mayroon tayong tinatawag na motor skills. Okay. So, yung motor skills, hindi po ito yung literal na motor. Okay, ito po yung tinatawag natin na more on our muscles. Okay, so we have 2 types of motor skills. We have the gross motor and then the fine motor. Pag sinabi natin gross motor, from the word gross, we use large muscles. Okay, katulad ng mga gantong activity wherein we lift our heads, grab things of the cabinet, chasing the ball. Then, pag sinabi naman natin fine motor skills are refined. When we say refined, small muscles. Okay, such as writing, drawing, and buttoning. Diba? Hindi naman kailangang i-flex ang mga triceps o biceps mo habang nagbubotones ka. Diba? Hindi rin kailangan galit na galit ang muscle mo habang ikinagdodrawing o nagsusulat. Diba? Magkaiba yung magkaiba yung activity Ito mas kumbaga, mas active yung activity. Diba? Kaya nga, gross motor ang ginagamit. Then ito naman, habang nakaupo ka lang, nagsusulat ka lang, wala masyadong muscles, small muscles ang ginagamit mo, that's what we call fine motor skills. Okay, then, kadalasan din sa infancy, tinatawag din tayong lap baby. Why? Kasi during the first year of baby, lagi tayo nasa lap ng ating mga nanay. Okay? O nung nag-aalaga sa atin. Then, pagdating naman ng second year of life natin, basta tayo nag 2 years, tinatawag tayong toddler. Okay? Pero ang lap baby at toddler, pasok pa rin siya sa infancy stage. Okay? Nga lang, pagka 1 year old, lap baby, pagka 2 years old na, toddler na. Okay? Then, how about the language development? Okay, so dito sa language development ng infant, nade-develop natin yung tinatawag nating holophrases. Pag sinabi nating holophrases, ito yung tawag natin mga one-word utterances such as the word mama, dada, nanay, tatay, papa, mama, mga ganun. Then, habang tayo lumalaki, okay, we have telegraphic speech. Pag sinabi natin telegraphic speech, ito yung mga 2-word or 3-word utterances with rudimentary syntax but with articles and prepositions missing. So, pag sinasabi natin gano'n, may mga 2 salita o 3 salita na nasasabi na natin, hindi katulad ng one-word utterances ng holophrases lang, pero wala kumbaga kulang, may kulang. Halimbawa, baby chair. Ibig sabihin, iupo mo siya sa upuan. Hindi sabihin, nanay, iupo mo ako doon sa upuan. Hindi, ganun Diba? Teddy give. Diba? So, mali. Diba? Dapat, ibigay mo sa akin si Teddy. Hindi Teddy bigay. Mga ganun, diba? Okay, then, how about the language acquisition device? Sabi ni Noam Chomsky, okay, dito daw nag-start na ma-develop yung ating LAD o language acquisition device, which is coined and termed by
Noam Chomsky. Sabi niya, it is a metaphorical organ that is responsible for language learning. So when you say metaphorical organ, wala yan physically o wala yan literally sa ating utak. Hindi rin niya sinasabi kung nasaan eh. Pero sinasabi lang niya is, ang tao daw, meron daw parang isang device na tinatawag niyang language acquisition kung paano tayo natututo ng lingwahe. So, ito yung nagagamit natin kung paano natin nasasabing mama, papa, at kung paano halimbawa isang Aita dinala mo sa Amerika biglang naging Inglesero. Paano nangyari yon? Kung tatanungin mo si Noam Chomsky, ano sasagot niya? May lad siya. Diba? Language acquisition device. Then, sa formative years din, okay, pag sinabi natin formative years, first 3 years in life, so 1 year old to 3 years old, since ang infancy is from 1 year old up to 2 years old, pasok siya sa formative years. Okay. So sa formative years, nandito din yung tinatawag nating attachment theory. When we say attachment theory, okay, the father of the theory itself is Dr. John Bowley. It has an emotional bond and closeness to a specific figure. Kung lagi ang nanay ang kanyang nag-aalaga sa kanya, ano nangyari? Meron siyang bonding doon sa nanay niya. Pag nawala yung nanay, iiyak. Pero pagka nandiyan na si nanay, tahimik na. Diba? Ito yung natawag nating attachment theory. Kaya di ba yun yung problema kapag kasi nanay aalis ng matagal, tapos may iwan si baby, halos ang nag-aalaga lagi doon sa baby ay yung nanay niya. Kaya minsan, alam ko lang kung ginagawa ng mga nanay dito, yung minsan yung damit ng nanay na hinubad, yun yung sinusuot ng kung papalit na mag-aalaga para iba man yung itsura pero yung amoy yung pa rin. 'Di ba? May mga ganon. Then how about the temperament? So dito lumilito na yung temperament ng bata. How a child responds emotionally to objects, events, and people. Pero mga bata pag ipapakilala umiiyak, natatakot. Pero iba naman happy, iba naman tahimik. 'Di ba? So dito makikita na natin yung landscape ng bata pagtanda. Then magkakaroon din dito ng separation anxiety ang bata from birth up to 2 years. Sabi dito, unfamiliar situations or objects often elicit fear responses. Mother leaves them in an unfamiliar place. So, kadalasan, nabawa, si nanay aalis, iiwanan si baby saan? Doon, sa bahay ni Lola. Ngayon lang napunta yung baby sa bahay ni Lola. Bago sa kanya yon. Tapos yung tao bago din. May attachment na siya sa nanay niya. Wala yung nanay niya. Magkakaroon na ng separation anxiety yan. Diba? Kaya yung nanay iyak na, yung bata iyak na, iyak. Kasi bakit? Hindi ko naman kilala yung lugar na to, tapos nag-aalaga sa akin, hindi ko rin kilala. Diba? So, mas makikita natin yung separation anxiety lalo mas kapag mag-aaral na sila sa kinder. Di ba nakikita niyo sa TV yon? Mga 1 linggo, 2 linggong iyak ang portion. Kasi ayaw nila pumasok sa classroom. Bakit? Kasi nga, hindi sila pamilya. Kaya ang technique doon, class, ay, lagi mo dadalhin yung bata sa school. Lagi mo siyang itutur doon na, diyan ka mag-aaral, ito yung sa teacher, magiging teacher mo, yan yung mga magiging classmate mo, para maging pamilyar. Diba? Ganon din yung baby. Gagala mo lagi para ipapakilala mo sa iba, para pagka kailangan mo umalis, ibang mag-aalaga kasi madidevelop din ng attachment yung bata sa ibang tao. Then, how about early childhood years, 3 to 5 years, okay? So, young children learn to become more self-sufficient and to care for themselves, develop school readiness skills, and spend many hours in play with peers. Ayan. So, ito yung in-expect natin sa kanila, developmental tasks. Kaya na nilang kumain mag-isa, uminom mag-isa. Ngayon siguro, pagdating sa hugas sa puwet, ano pa rin to, yung nanay pa rin siguro, no? Okay, then, ano pa? School readiness skills. They able now to what? To count 1, 2, 3, 4, up to 10. To recite ABCD, to write their names. Ayan. And as well, in-expect natin sa kanila, gusto nila laro with some playmates, diba? Then, so, sa early childhood years, mas made-develop yung gross motor development natin. Okay, so under the gross motor development, again, ito yung development na kung saan gumagamit ng larger muscles. Pagka konti lang o small muscles lang, that is fine yon. Then, under sa gross motor, meron tayong 3 skills na nagagawa. We have the locomotor skills. So, locomotor, going from one place to another, such as what? Walking, running, and climbing. So, when you say locomotor skills, sa madaling salita, may bago sa direction na nakaka-move ka from one place to another. Katulad ng walking from one place to another, running from one place to another, climbing, wala doon sa ibaba, papunta sa itaas. That's what we call locomotor. There's a change. Okay, ng place, from one to another. Then, how about non-locomotor skills? Pag sinabi natin, yung sa locomotor, may movement from one place to another, naglagay ka ng prefix na non, it means stay in one place. Such as what? Magbe-bending ka, stretching ka, turning ka. Sa isang lugar ka lang. Hindi ba?
So, ang tawag natin dito ay non-locomotor. Walang pagbabago sa lugar. Okay? Hindi ka nagpapalipat-lipat. Pag nagpapalipat-lipat ka, that is locomotor. Pag hindi ka nagpapalipat-lipat sa isang lugar, non-locomotor. Yon. And then the last is the manipulative skills. When we say manipulative skills, involve projecting and receiving objects such as throwing, striking, and bouncing. Diba? Yung, for example, pinasahan mo ng bola si bata, na-catch niya, ang tawag din is manipulative skills. Tinuruan mo siya mag-badminton, nakakaya na niya yung raketa, ay ipalo niya doon sa shuttlecock. That's what we call manipulative skills. Okay, then, ano ngayon ang sinasabi ng mga parents regarding sa mga batang early childhood years? Okay, ito yung mga the problem, the troublesome, and then the toy age. Bakit the problem? Kamusta naman yung anak mo pagka ganire? Siguro, takot lang nung nanay. Paano kung biglang dumulas? Nabago kang ulo, patay. How about troublesome? Ayan. Natuwa doon sa unan. Ano doon laman? Pwede ayan. Tinignan. Okay, then ano pa? Mahilig ang mga bata sa laruan sa edad na early childhood. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga kinder, yung mga classroom sa kinder, is what? Madaming mga toys. Particularly dapat educational toys. Okay? So kasi they fan of what? Playing with toys. Okay, then how about sa educators? Tinatawag ng mga educators, mga teachers ang nasa early childhood years, ito yung the preschool age o edad para dalhin sa preschool. Okay, bakit kailangan mag-preschool? Again, early development is more critical than the later development. Then, ano naman sinasabi ng psychologist? Ito daw yung pre-gang. Ano yung pre-gang? Nag-start na sila magkaroon ng tropa. Bati tayo, Yan. Ano pa? Exploratory. Malilikot sila. Gusto nilang, ano yan? Patingin nga. Mga ganon. Diba? The question is, bakit ganito? Bakit ganon? Anong tawag dito? Bakit? Mga ganyan. Okay, then, so yun in-expect natin. Pag ang bata naman tatanong, sagutin nyo din. Hindi yung anta. Tanong ka ng tanong, ganyan. Hindi pwedeng ganon. Kasi, alam niyo ba kung ba't sila nagtatanong? Kasi they want to learn. Diba? Kung papagalitan mo, hindi na yung matututo. Diba? Then, sa early childhood din, dito daw nag-start yung stages of growing according to Victor Lowenfeld. So, meron siyang tatlong stages of growing. We have the scribbling, the pre-schematic, and then the schematic. Pag sinabi nating scribbling stage, it begins with the zigzag lines which later become circular markings. Para sa akin, ito yung mga gulgul-gulgul ng mga bata. Yung basta umawak ng ballpen ng Crayola, sige, kaskas dito, kaskas doon. Scribbling yon. Pero pagka nakakagawa na sila ng mga stickman, katulad ng mga ganyang itsura, may prominent head na with basic elements. Kumbaga, may ulo, may katawan, kahit sabing stickman lang siya, may paa din, may kamay, okay, parang scarecrow. Tawag natin dito is pre-schematic. Pero kung nakapag-drawing na siya ng more, the scenes are more depicted, more elaborate scenes are depicted, kumbaga, mas na-elaborate niya, mas malinaw tingnan na nakapag-drawing na siya ng bundok, may araw na, may bahay nga Na-elaborate na niya yung bahay, dapat may bintana, may pinto, ano pa, na dapat ang bahay may tanim na halaman nasa gilid ng kalsada, na dapat malapit tayo sa bundok na may mga puno na doon sisikat ang araw. Tawag doon is schematic stage. O, tandaan, scribbling, pre-schematic, schematic. Scribbling, gul-gul-gul-gul, stickman, pre-schematic, pero pagka mas detailed na, that's what we call schematic stage. Then, may tinatawag din tayong pass mapping na nag-a-appear mostly during early childhood years. Pag sinabi natin pass mapping, a process by which children observe the meaning of a new word after hearing it once or twice in conversation. Tandaan niyo yan. Kapag meron kayong batang karap na 3 to 5 years old, tapos nag-uusap kayo ng kumari mo, halimbawa, anong kumpare mo, ginamit ang mga salita. Tapos, tingin nyo, hindi na dinig ng bata, hindi niya naiintindihan, kala nyo lang yun. Yung akala nyo na yun, naiintindihan niya yun. At magugulat ka na lang isang araw, gagamitin niya yung salita na yun sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Okay, then sa early childhood din, dito din nakikita din natin na nag-a-appear na yung theory of mind niya, wherein sabi dito, refers to individual's thoughts about how mental processes work. Okay, so dito na niya nalalaman na meron pala siyang isip. Kasi halimbawa, meron siya naiwang bagay. Sino magpapaalala siya pag naiwan mo isang bagay? Di ba yung utak mo? So, sasabihin ng bata, pinagpaalala sa akin na na naiwan ko yung ganito ko. Then, sasabihin ng nanay mo, yun yung utak mo, yun yung isip mo. So, doon na nade-develop ng bata yung theory of mind. Okay, then, dito din sa early childhood, nag-start din yung stages of play according kay Mildred Parton. Okay, so yung Parton stages of play, 6 po ito, nag-start yan sa unoccupied play.
When we say unoccupied play, children are not playing but directs his attention on anything that interests him. Kung mapapansin niyo, may mga bata naglalaro sa duyan, kamusta si bata? Titingin-tingin. Ayan. Yan ang tinatawag nating unoccupied play. Mula sa malayo, titingin-tingin. Mula doon sa playground, alin yung pinaka-laro na kung saan, yun yung makakakatch ng kanyang interest. Pero hindi siya lumalapit, hindi siya nakikipag-usap, mula lang sa malayo, tumitingin-tingin. Ang tawag doon, unoccupied play. Now, pagka yung bata, sabi dito, children watch others plays and are talking to them but is not involved. So, yung bata mula sa malayo, anong gagawin? Lalapit. Pero kung mapapansin nyo, wala namang hawak. Si batang babae, wala siyang hawak na laruan. Nakikipag-usap lang siya, ano yung lalaro nyo? Paano yung nilalaro? Ayan. Pagka ganyan, onlooker yan. Then, third one, solitary play. Ano gagawin ng bata? Uuwi. Kukuha ng sarili niyang laruan. Maglalaro siya mag-isa. Kasi solitary eh. Playing with toys by themselves. Pero time will come, pagdating sa number 4, kukunin niya yung toys niya, tapos ano gagawin? Tatabi siya doon sa mga batang ganun din ng laruan. Ang tawag niya dito ay parallel play. Children play beside and not with each other. Hindi pa rin siya nakikipag-usap. Pero ano gagawin niya? Papakita lang niya, oy, may laruan din ako tulad ng laruan mo. Hindi lang niya masabing, ay, laro din tayo. Diba? Okay. Then number 5, eto na. Sasabihin niya ngayon, oy, di ba laruan mo ganyan? Ganito din laro ko. Laro tayo. Diba? Okay. Ito yung tinatawag nating associative play. Children play interact with others but not as assignment rules and organizations are agreed upon. Okay, then? How about 6? Okay, ito na. So, dito sa 5, associative, walang rules. Basta laro-laro lang. Pero sa number 6, cooperative play na, ito na yung children plays with others bound by some agreed rules and rules. Katulad dito, di ba, hilahan ng lupin, may rules yan. Di ba? O, laro tayo halimbawa ng, ng pitik-bulag. Pitik-bulag, may rules pa rin yun. Di ba? O, yayain mo yung bata maglaro ng snake and ladder, may rules pa rin yun. Di ba? So, yun yung tinatawag natin cooperative play. So, sa nag-start sa onlooker, tapos sa unoccupied, sumunod onlooker, sumunod solitary, sumunod parallel play, tapos naging associative hanggang sa naging cooperative play. Then, dito din lilitaw yung caregiving styles ng mga magulang according kay Diana Bomrin. Okay, so meron siyang 4 na caregiving styles. Meron siyang tinatawag na authoritative, permissive, authoritarian, and negligent. When we say authoritative, ito yung high in demandingness but high in responsiveness. Ang tatandaan nyo lang dito, yung D at saka R. Pag sinabi class demandingness, it involves disciplines and confrontation strategies. Yung pagka nagkamali ang bata, papaluin mo kasi nagkamali siya. Kumbaga, sinusuheto mo lang yung bata. Ikino-correct mo yung bata sa kanyang pagkakamali. Pag sinabi namang R o yung responsiveness, ito naman yung pagpapakita ng pagmamahal ng nanay. Pag-meet ng needs ng bata. So, mapapansin nyo yan, merong high and low. Pagka authoritative ka, it means, yung pagmamahal na binibigay mo sa anak mo, mataas. Pero pagka nagkamali, mataas pa rin ang discipline mo dun sa bata. Pero kung ang nangyayari, hindi ka masyadong mapagmahal, pero pagdating sa disiplina, grabe, pumamalo. Diba? That is authoritarian. Ngayon, kung permissive ka naman, grabe ka magmahal sa anak mo, pero, ano nangyari? Wala ka naman masyadong disiplina. That is permissive. Kaya ano nangyayari sa permissive? Spoiled brat. Kinukonsente mo. Diba? Lahat ng gusto binigay. Pero pagka nagkamali, hindi mo pinapa. Nang away yung anak mo, hindi mo pinalo. Diba? Then pag negligent naman, eto, parehas low. Hindi ka na mapagmahal, hindi ka rin nagdidisiplina, wapakas ka. So tingnan natin mabuti dito sa picture. So ito yung authoritative. Ayan. Kung mapapansin natin, maaaring kinakausap ni tatay si baby kasi yung anak niya kasi nagkamali. Pero pansinin natin, 'di ba? High in love pero high in discipline pa rin. Ito, kamusta? Ayan. Walang nararamdaman pagmamahal yung anak mo pero pagkadating sa pagka pinapagalitan mo, grabe. Ito naman yung permissive. Low in demandingness but high in responsiveness. Ito naman yung negligent. Nagbabasa ka, tinali ka na ng mga anak mo, wapakals ka pa rin. Sakit sa ulo to, yung mga bata na to paglaki. Okay? Tandaan natin yung R at saka yung D. Ito high in R, high in D. Ito high in D, low in R. Ito naman high in R but low in D. Ito naman low sa D, low din sa R. Okay, then? So, anong mga magiging epekto kapag ganito yung caregiving sa ginagamit natin? Co-authoritative, anong mapipil ng bata? Safe and secure siya, takes responsibility for his or action. So, meaning,
Alam niya na pag siya nagkamali, mapapagalitan siya. Then, good self-control, realistic view of oneself for empathy. Kasi di ba kadalasan pag pinapalo natin, alam mo bang mali yung ginawa mo? Sige nga, sa'yo ko gawin yon. Yes, kaya nagkaroon siya ng empathic na point of view. Then sa authoritarian naman, nagiging aggressive behavior nagkakaroon ng aggressive behavior yung bata, nagkakaroon siya ng poor self-control and poor self-esteem. Why? Kasi puro pagalit na lang, walang pagmamahal. Diba? How about permissive? Difficulty controlling his or her impulses, dependent, demanding on caregivers, easily gives up on a task, rebellious, inadequate, and emotional control. Sa madaling salita, spoiled brat. 'Di ba? Sa negligent naman, disobedient. Paano hindi magiging disobedient? Tinatali ka na, wapakals ka pa rin. Talaga masusuwayin ng bata 'yon, 'di ba? Very demanding, low in self-control, low in tolerance, poor frustration, lacking for long-term goals. Then, how about number 4? Middle and late childhood, which is from 6 to 12 years old. So, ito na yung elementary years. So, sabi dito, the fundamental skills of 3 R's are mastered. Kailan ba nag-start mag-develop yung 3 R's? Doon yun sa early childhood, 3 to 5 years old. Pero, pagdating dapat sa elementary, dapat na-master na natin yung reading, writing, and arithmetic. And then, the child is formally exposed to the larger world and its culture. So, paano nangyari yan? Malaki na nakakagala na yan. Hindi mo sasabihin, mamaya pa yung uwian, pero ano nangyari, gumala para sa kapitbahay. Diba? Achievement becomes a more central theme of the child's world and self-control increases. So, alam naman natin yan, diba, na, naka-perfect ako ng quiz, 100. Uwi yan sa bahay, papakita sa inyo yung kanyang score sa quiz, 100 siya. As well, self-control increases. Hindi, na yan, kumbaga, kaya na niyang mag-control ng kanyang pupo, ng kanyang wiwi, hindi katulad ng early childhood na mama, mapupupo ako, yung pala, napupo na. Diba? Then the skills of late childhood can be categorized roughly into 4 major groups. That is what? Self-help skills, kaya na yung tulungan ng kanyang sarili, maligo mag-isa, kumain mag-isa, maghugas ng puwet mag-isa, okay, magsuot ng damit mag-isa. Social help skills, kaya na yung tulungan ng ibang tao. School skills, reading, writing, and arithmetic, and as well, play skills. Hindi mo na yan maaawat maglaro. Madali yung matuto maglaro. Then, sabi ng mga parents, ang middle and late childhood, dito daw yung troublesome. Bakit? Mahilig sa away. Yung mga tusuhan, nagkatingin na lang ng Then slappy. Ano yung slappy? Ayan. Kita nyo naman, di ba, sa gitna, yung mga gamit niya naghambalang. Medyo baboy siya sa gamit. Then, the third one is the quarrelsome. Mahilig din sa away. Okay, then, sa educators, tinatawag nila itong elementary age. Sorry, hindi ko na lang napalitan, pero ito ay tawag dito, middle and late childhood. Okay, then, correct ko na nga po natin. Sorry, Hindi ko mali ito. Yan, sorry. So again, sa educators, tinatawag tong elementary age. Pero pagdating naman sa psychologists, tinatawag nila tong gang age. Bakit gang age? May gang na talaga. May tropa na talaga. Alam naman natin, di ba, na tayo nag-elementary, may tropa. Sabay-sabay kayong kakain, iihi, may mga ganun, di ba? Pagka maglalaro, kayo din. Tapos age of conformity. Kung ano meron si classmate nito, gusto mo, meron ka din nun. You don't want to be left behind. Kung ano uso. Then, age of creativity, natutunan tayo magawa ng artwork, etc., etc. Then, pagdating sa adolescence naman, which is 13 to 18 years of old, sabi dito, it begins with rapid physical changes, dramatic gains in height and weight, changes in body contour, and the development of sexual characteristics such as what? Enlargement of the breast, development of the pubic and facial hair, deepening of the voice. Sa madaling salita, yung ating reproductive organ. Then, in adolescence, sabi dito, we pursue independence and identity are prominent. So, dito, hinahanap na natin yung identity natin of who we want to be. Diba? Then, pursuit of independence, what we want is what? To live our life on our own. Diba? Sabi nga nung kanta, it's my life. It's now or never. Diba? Our thought is more logical, abstract, and idealistic. Mas logical and abstract. Why? Kasi pag-aaralan natin ito kay Jean Piaget. And then idealistic. And as well, the more time we spend outside of the family. Why? Kasi mas gusto natin kasama ang ating mga tropa peeps, ating mga repa peeps. Okay, then? So, pag-aaralan natin yung puberty. Sa puberty, sabi dito, it's the onset or the beginning of the sexual maturity. Ano yung tawag dito, yung nag-initiate ng growth spurt sa atin, ito yung ating mga gonads. So, ang gonads, ang babae at lalaki ay may gonads. Yun nga lang, ang gonads ng lalaki tinatawag na testis. So, ito yung nagpo-produce yung scrotum.
Then, yung ovaries naman sa female nagpo-produce. Ito yung sa sperm cell, ito naman yung sa egg cell. Sila yung mag-i-initiate ng growth spurt. Okay, then, so, tingnan natin yung sa lalaki. Ano yung ilalabas na tawag dito na chemical na yun yung magpo-produce para maging lalaki, magbinata na sila si batang lalaki. Ito yung tinatawag nating testosterone. Ito yung hormone. Okay. So, testosterone is the growth of the testes. Once na nagkaroon ng testosterone, dito na yung papasok. Lalaki na yung ating testis and scrotum. Ayan, pakicheck po mga kalalakihan kung lumaki nga ba talaga. Then ano pa? The penis and as well the first pubic hair. Ayan, nagkaroon na ng buhok dun sa itaas. Ano pa? The capacity for ejaculation. Kapag nag-masturbate ka, ay meron kang lalabas na sperm cell. Okay? So, yung unang labas ng sperm cell, ang tawag doon ay spermachy o spermacea. Okay, hindi ko lang maano talaga kung anong tamang pronunciation. And as well, the growth spurt, yung voice change, mula dun sa mataas, biglang lumalalim, nagiging baritone yung voice. Okay, yung pumipiyok, mga ganun, di ba? Then, the facial hair development or beard growth. So, alam na natin, di ba, yung nagkakaroon ng bigote, balbas, and the continuing growth of the pubic hair sa ibaba. As well, yung pubic hair din sa kilikili. Then, how about sa girls naman? Yung hormone na piniproduce ng kanilang ovary ay natawag nating estrogen. So, ito yung beginning of the breast enlargement. O, tabi-tabi po, baka yung iba hindi lumaki. Ano pa? The appearance of the pubic hair. Okay? Sa ibaba, saka sa kilikili din. The widening of the hips. Ayan, yung nagpagkakaroon ng kurba. So, ikaw ay Coke na 237 ml at hindi Coke pasalo. Okay? Ano pa? A growth spurt and a menarche. So, yung first menstruation ng mga babae, tinatawag natin menarche or menarche. Okay, then, so, ayan. Ito yung ipakita natin na ito yung tinatawag nating spermacea, yung pag nag-ejaculate ay meron lalabas ng sperm cell, at yung babae naman, kadalasan yung menarche nila, kadalasan ay very traumatic kasi habang sila natutulog, doon pala sila tinagusan. Diba? Tapos magulat sila, may dugo, kaya sila sumisigaw. Excuse me. Then, sabi nga natin kanina, yung identity is prominent. So, si James Marcia, nag-create siya ng 4 na phases of identity status to find our identity. If we can find or not. Okay, then, so yung first identity ni John Marcia sa phases of identity is what we call identity foreclosure. Pag sinabi nating identity foreclosure, an adolescent who is a follower finding security in others, not in his or herself. So in other words, di ba, for example, si tatay fireman, sasabihin ni tatay, anak, gusto ko maging junior kita na maging fireman ka din. Sige daddy, magiging fireman din ako. So, anong nangyari? Yung dream na gusto mo o yung identity gusto mo, hindi nang galing sa iyo, galing sa ibang tao. Kaya nga tinawag na foreclosure eh. Di ba ang isang collateral, pag sinabing foreclose ang collateral, hindi na muna pag-aari yun, pagmamay-ari ng iba. Ganon din dito, ang identity mo, hindi iyo, galing saan? It's either sa nanay mo o sa tatay mo o sa ninong mo o sa ate o kuya mo. Na yung dinidream mo na ganito, hindi galing sa iyo, galing sa kanila. Then, pero habang tayo tumatanda, papasok tayo sa moratorium. So, sa moratorium, sabi dito, an adolescent searcher. So, pag sinabi natin adolescent searcher, you are now searching. Okay, sino ba talaga yung gusto ko? Sabi nga nung kanta, alin. Diba? Alin dito, hahanapin mo siya. Then, number 3, pag nahanap mo na, ang tawag dito is identity achiever. The adolescent fully find himself or herself. So, sa moratorium class, marami kang itatry. Kitang-kita yan doon sa mga estudyante na laging first year. Nag-first year ng nursing, nag-first year ng eduk, nag-first year ng HR, nag-first year ng IT. Dami niyang tinry kasi hinahanap niya talaga kung alin yung saswak sa kanya sa identity niya eh. Pero once na nahanap na niya, eto na yun, identity achiever na. Ngayon, anong tawag doon sa mga taong hindi nahanap yung identity? Ang tawag doon is identity diffusion, wherein the adolescent failing to find himself or herself. Okay, then, how about early adulthood from 19 to 29 years of age is a time of establishing personal and economic independence, career development, selecting a mate, learning to live with someone in intimate way, starting a family, and rearing children. Diba? So, eto na yung magka-college ka na, tapos handyan na yung career development mo, and as well, yung pagka nagtrabaho ka na, di may kita ka na, magpapamilya na, ayan. Then, sabi dito, early adulthood is a settling down in the reproductive age. So, ito daw yung time to settling down as well para magkaanak. Kaya lang nila nasabing settling down kasi nga, if you are economic independence na.
Kumbaga, economic independent na kung saan, kumbaga, may sarili ka ng trabaho, hindi ka naasa sa magulang mo. And as well, a problem is, and one of emotional tension, syempre, mga relationship na hindi nagsasucceed, a time of social isolation na parang, ayoko na umibig, mga ganon. And as well, a time of commitment naman kasi in love, kaya paano gagawin? And then, a dependency of value changes of creativity and of adjustment to a new life pattern. Ano yung dependency? With your special someone. Di ba? Yung kumain ka na ba? Para hindi ka makakatulog na hindi ka niya tinetext, hindi ka niya tinatawagan. Then, dati, sarili mo lang problema mo. Ngayon, dalawa na kayo. Di ba? Then, how about middle adulthood, 30 to 60 years old, okay? A time of expanding personal and social involvement and responsibility. So dito, hindi lang asawa mo, may mga anak ka na. 'Di ba? So yung personal and social involvement at responsibility mo na i-expand. Hindi lang doon sa asawa mo ngayon, sa mga anak-anak mo na. Assisting the next generation in becoming competent and mature individuals, pagpapalaki ng mga anak mo. Then, reaching and maintaining satisfaction in a career. Okay, then, how about late adulthood, 61 years and above? So, ito yung pinaka-dulo sa pupuntahan natin, kung if ever aabutan man natin ito. In some books, in some context, tinatawag nila ito na old age. Okay, so 61 years and above. It is a time for adjustment to decreasing strength and health. Diba sabi nga, yung ating growth ay nag-i-start pero bandang huli magde-decline. So dito na yun. Nagdi-decrease na yung strength and health natin. Iba na yung yung humihina ka na. Then life review. Ayan, syempre, alam mo nang malapit na yung takapsilin ng buhay mo, life review. Kamusta ba yung buhay ko? Naging happy ba? Retirement. Pagka magtatrabaho ka, the age of 65, magre-retire ka na. Then adjustment to new social role. Dati, ikaw yung nagpapauna, ikaw bata. Ngayon, ikaw na pinapaupo, ikaw na yung pinuuna. Bakit? Senior citizen. Diba? Then, punta natin yung rights of children and young person. Ba't natin ito kailangan malaman? Kasi, ang batas ay tawag dito, kapag may batas, minabiolate tayo sa batas, may kulong. So, dapat tayo bilang teacher, alam din natin ang batas sa ating mga estudyante na sa gayon, na tayo maging problema. Okay, so unang batas na na-create sa bansa natin is Presidential Decree number 603. It was created by Marcos, December 10, 1974. It lists the rights of the children and young person. So, nauna pa tayo sa UNCRC ng 1989. As early as 1974, meron na tayong batas para sa mga bata. The aim is to understand children better and for the Filipino teacher to be more aware of the children's right. Then, noong taong 1989, because of the United Nations, so nagkaroon ng convention regarding on the rights of the child, kaya tinawag na UNCRC. United Nations Conventions on the Rights of the Child, 1989, also known as the Children Act of 1989. It is a legislative measure and now the central pillar of law and policy relating to children. Anong isabihin nitong last? Sa lahat ng bansang kasapi ng United Nations, pag gagawa sila ng batas ukol sa bata, okay, ukol sa children, ang magiging basis nila o magiging pillar nila o magiging Bible nila para masabing tama yung batas na kinirate nila, ay babasin nila lagi doon sa UNCRC of 1989. It was adopted by the General Assembly of the United Nations by its Resolution 4425 of 20 November 1989. Okay, then, ano naman yung mga issues sa human development? So, sabi dito, nature versus nurture. When we say nature, class, it is the heredity. When we say nurture, yun yung environmental variable. Yung environment na kinalakihan natin, kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Ang tanong dito, alin dito mas nakaka-apekto? Is it the nature or the nurture? Nature, again, is the genes or the nurture or the environment. Then, number 2, continuity or discontinuity. Paano ba ang development natin? Katulad ba tayo ng puno ng akasya? Mula sa isang maliit na buto ng itinanim, ay lumaki na lumaki, hanggang sa lumaki na lumaki, lumapad yung puno. O katulad tayo ng discontinuity na katulad ng butterfly na mula sa isang cocoon, nandun tayo, nag-form tayo, nag-metamorphosis tayo, hanggang sa naging butterfly tayo. Then after nun, tayo kaagad-agad ay mamamatay. Kapag ka nag-butterfly na, ala na, yan na yan. Yan na yung final form mo. Unlike yung sa continuity, yung puno ng akasya, lumalapad at lumalapad siya. Continue siya. Then, the third one is the stability or change. Diba? So, pag sinabi natin stability, kung ano ikaw ngayon. As of today, ikaw yan. Pero ang tanong ay, ikaw ba yung tao na hindi na magbabago o ikaw ba yung tao na magbabago pa? So, balikan natin. Physically, class, nature tayo. Hindi natin ma-alter yan. Kasi genes yan. Pero pagdating sa kung sino tayo magiging, kung magiging mabait ba tayo, mapagmahal ba tayo, pasabay ba tayo, nakadepende sa nurture, yun sa environment. Kaya class, sa human development class,
Hindi nurture lang, kasama din ang nature. Hindi nature lang, kasama din ang nurture. So yan ay dapat parehas tinitingnan. Then number 2, in terms of physical, masabi natin na discontinuity tayo. Kasi pag tumanda tayo, yun na yun eh. Pero kung learning ang pag-uusapan, lifespan. Walang tigil ng paglago, walang tigil ng paglaki. Then third one naman, stability or change. May mga bagay na hindi na natin nababago, pero as time goes by, nababago pa rin natin yun. Diba? Halimbawa, kung sino tayo talaga, diba? Pagdating sa trabaho, ikaw ba yung masipag o tamad? Pwede natin masibing stable yun. Kasi yun na ikaw na yun talaga, yan ka na eh. Diba? Pero pagdating sa learning, marami pa akong pwedeng matutunan. That's what we call change. Okay.